Tanong, bakit mo i-unfollow ang isang tao o kaibigan kung iba yung kanyang kandidato sa politics? 'Di ba? Kaibigan, ang politics napaka-divisive naman talaga, hinahati-hati niya tayo, eh. At minsan dahil sa politics, kaibigan, 55 na ako, ang dami ko ng mga election na dinaanan. And every time may election, ay nako, away at away, nawawala yung pagkakaibigan ng mga tao, yung pamilya hindi na nag-uusap. Teka muna, ganun ba talaga dapat? 'Di ba hindi? 'Di ba meron dapat eto ha, I really believe this. We need this one thing called maturity. Na masya-shock ba tayo na iba yung gusto ng isa? Eh, iba-iba naman yung ating mga pananaw sa buhay, iba yung ating mga background, iba yung mga experiences natin. So talaga namang iba-iba yung mga ginugusto nating mga kandidato. Kaya lang ito, wala tayong maturity to say, respetuhan tayo. Makinig tayo sa isa't isa. O, magkakaibigan pa ba tayo? Sana ganun. Napakahalaga nun. You know, what I realize is this. Minsan, sa politics, lumalabas yung hatred natin. Galit na galit tayo sa isang tao. Akala ko man din kaibigan ko. Ba't niya gusto yung mamang yun? Yung person na yun? Yung kandidatong yun? Nako! Nakakainis! No? Hindi, ang bobo-bobo. Alam mo, kaibigan, ganito lang yon. Pag may hatred na lumalabas, we dehumanize the person. Ang laking word, no? Dehumanize. What does this mean? Ang tingin natin sa taong yan, hindi na tao. Ang tingin natin sa taong yan, cardboard, one-dimensional, no? Basta ang tingin natin, gusto niya yung kandidatong yan. Naku, nakakabwisit. Teka muna, hindi lang yung paggusto niya sa kandidatong yun does not define who he is as a human being. Tao yan. So yung bagay na yun, isang bagay lang yun. Ang daming ibang larangan ng kanyang buhay. So what do you need to do? Stop dehumanizing people. My invitation is this. I invite you to imagine yung taong yan, yung inis na inis ka dahil bobo, dahil pinipili niya yung isang kandidato na ayaw mo. O imagine mo yung taong yan. Meron siyang nanay na may edad na, matandang-matanda na. At ang ginagawa niya, binibisita niya. At inuupuan niya, tinatabihan niya, pinapakinggan, kinikwentuhan, ah, nagtatawanan sila. O kaya, imagine mo, birthday ng anak niyang babae at nag-ipon itong mamang 'to. Nainis ka dahil iba yung kandidato niya. Hindi, isipin mo na nag-ipon, tapos bumili ng regalo na maliit para sa anak niyang babae. Tapos binigay niya, tuwang-tuwa yung anak. O kaya ito na, isipin mo yung taong yan, worried na worried, kinakabahan. Kasi sinabi ng boss niya may retrenchment ulit yung kumpanya. Naku! Iniisip niya, naku, kasali yata ako sa susunod na listahan. Mawawalan ako ng trabaho. Tapos, paano ako maglalagay ng pagkain sa lamesa? Paano ko papakain yung pamilya ko? Paano? So yun, nagdadasal yung taong yan. Alam mo, when you realize na hindi cardboard yung taong yan, na hindi lang isa lang larangan ng buhay niya, pero marami. Tao siya. Human being. Do not, anytime hatred comes out, hatred is only possible when you dehumanize a person. Tandaan mo yan. Si Jesus, sa ebanghelyo natin, tinaas pa niya ang calling. Kasi, ulitin ko ha, bakit may hatred? Because we dehumanize. Binababa natin ang tao. Ang ebanghelyo natin, sinabi ni Jesus, do not only treat another person as a human being, itaas mo pa. Hindi lang siya human being. Siya'y lalagyan ng Diyos. Siya'y templo ng Espiritu Santo. Whatever you do to the least of your brethren, you do it to the Lord. Grabe yun. Anak ng Diyos yan. Ano man ang ginagawa mo sa taong yan, minumura ba yung taong yan? Minumura mo si Lord. Di ba? Isipin mo lang yon. When you understand that, magbabago.
And then hopefully we'll be more mature. Alam mo sa community namin, Light of Jesus, yung feast, ang pangarap ko ganito, iba-ibang tao. Ito nangyayari na to eh. Magkakaibigan sa community, di ba? Sa feast. Maski iba-iba yung kandidato nila at kinakampanya nila yun. Okay lang, no? Nagmamahalan pa rin bilang kaibigan, bilang isang pamilya. Dahil lahat anak ng Diyos. We give people the responsibility to choose sa community namin. We teach, we teach. Itong criteria, ito yung dapat mong piliin. But at the end of the day, kayo pipili. We trust you. We trust your maturity. No? And so we foster dialogue. And that is very important. We foster maturity. Dasal nga tayo for that. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, thank you, Lord God. We pray for this maturity. Please, Lord, help us, Lord, to treat other people. Not to dehumanize them, Lord, pero anak mo sila. Sana makita namin yun, Panginoon. At Lord, paki-bless mo yung elections. At Lord, paki-bless mo. Bigyan mo kami ng discernment para malaman namin sino boboto namin. Saka Lord, parang awa mo na. Bless our country. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you. Inaanyayahan ko kayo sa Feast Conference, ang pinakamalaking online event namin, November 19, 20, and 21. I will be there and I will be preaching with 45 other speakers. Grabe! Sobra! Talagang matutulungan kayo nito and it will be so filled. All you have to do is go to www.feastconference.com. I'll see you there. In the meantime, see you tomorrow.